Superacho DYWS Alvin Abakita sa Superacho. Kini ang balita. Tinlagsip ng magkasayuran. Kini ang balita. Igalamay adlaw, Miyerkules karon Biyernes karon mga kapuso, Disyembre 12, 2025 kapuso, unang bahin karon sa tulumanon sa sentido. Kini usang balita ni mga orasa mga kagigala. Helper sa vulcanizing shop patay human dibuto ang ligid sa 10-wheeler truck kagabi sa barangay Dakit, lungsod sa Sugod. Samtang supervisor sa usa ka security agency nga nagmotorsiklo naligsan patay sa garbage truck pasado alas 6 sa ganihang buntag sa bypass road sa South Road Properties, barangay Mambaling, Ninakbayan sa Sugbo. Usa ka 38 anyos na lalaki nga nangawat og iPhone 16 nga nagkantidad kini og 60,000 pesos na balhog sa presohan sa Mabolo Police Station 4. RPOC meeting gihimo isip kabahin sa preparasyon sa ASEAN 2026. Samtang sa kauluhan usab kapuso, Presidente Ferdinand Marcos Jr. nang hinaot karong Pasko nga adunay maayong 2026 national budget sa nasod. Samtang Marcos gianunsyo ang partial nga pag-abli sa San Juanico Bridge sa 15 tons truck, target nga makumpleto ang pag-ayo sa 2026. Kini ng Super Joan Gantalaw, ako Super Alvin Abakita, kini ang balita. Tinlagsip ng magkasayuran. Kini ang balita. Alvin Abakita sa Superacho. Super Radio Sentido. Tulumanon nga magsilbing taytayan nga magdugtong sa mga ahensya sa gobyerno aron mapaabot ang batakang serbisyo ngadto sa katawhan. Super Radio Sentido. Tulumanon nga mahimong kadangpan aron sulbaron ang mga yangungo sa katawhan. Super Radio Sentido. Og karon aniya ang tagdumala nining tulumanon. Ikaw, may hapon, Merry Christmas mga kapuso, 3 sa tanang kaadlaw mga ikala, Disyembre 25 na. Kumusta nga ito mga kapuso, nagpabinaw karon ng tulumanon Super Radio Sentido mga kapuso, kita gabi mag-uban ha. Kininggi po yung kapuso, Super Algina Bakita mga higala, sa mga nagpabinaw karon diya sa inyong mga kabalayan, lokalidad, opisina, sakyanan. Tune in lang, gihapon na rin DYWS Super Radio mga kapuso. Ako ipahibaw sa akong mga chatmates sa atong Facebook account, ang atong mga FB friends, no? Ang atong mga kapuso, ang mga higala usab nato nga kining sa FB, no? Gahapon adlaw na-hack na akong account. Ang pagka-hack sa akong account nanakod pa gyud ngadto sa akong amiga. Ang akong amiga sab na-hack sa iyang account kay ang hacker na ngayon man siya confirmation code, na ngayon cellphone number, kay i-appeal ko na lagi siya sa WhatsApp niya listing. So, gihatag po sa kong amiga because ang picture nga na ngayon, ang ako mang profile sa Facebook, tungod kay suod mi, higala mi, ang nahitabo, mao nga yan, gihatag sa tanan, wala kang langas. Naon sa ba hinuon nga, pag ang akong Facebook account ni Siyok di na naman moon, asa ako ang messenger ni Siyok sa di na sa maon. Siya sila edito, naning kamot sang hacker niya nga makasapi. Una, ang akong amiga, miingon niya, Algin, chat ka ni brother ko, anay ko nga, sa man akong git-chat, siya nga, nanguha mo na ko nung 20,000. Ha? Uy, huwa mo ko mag-chat. Uy, pagkahuman ato, ang ako na yung amigo mismo nga to sa Portugal, kaya na ay kalihukan dito sa kining among organisasyon, tawag na ko, ang isang nga naunsa na ikaw, ang siya nahitabo, nakadawat at yung text, ikadimi ko, wala mo ko mag-text, wala sa kuy gi-textan niya ni Ana. Ana isa nga, nakamantikod po na siya nga, ang tenor sa ko, ang tinextan, ang gi-chat na ko niya, dili ako, kay lain man tawag na ko niya, di man ko mag-brad, no? Ang iya man yung pangalan akong tawagon, o nang yang gi-ignore. Ang ako amiga, kay wa man gi-ignore, gihatag man siya number. Ang nahitabo, ang iya siyang amiga, nihatag sa hacker og 20,000 pesos. Kaya ba ito yung tenor, na nanguwam ko nun yung 20,000, siya po nga itong nahack ang iyang account. So, ang iyang amiga, nihatag sa dayon.
Kay ibalik man kuno pagkaigugma ko Ginoo ko Maria Diwa man ay wa ko mag-chat wala. Mo tingon akong amiga nga na-hack din ang imong account. Mo na nga na-hack tungod kay mag-log out man diretso. Di makalahutay magsampol magtabi ta sa Messenger. Dili makalahutay ma-hack. Mo to nga giun sa mong kauban diri nag-change password ko sa kong Facebook mo na nga natunhay na. Naalaga mo'y gamayng diferensya kay og ang duhas ako ang mga ipangchatan dili ma-send ang ako ang message pero makatawag ko sa Messenger sila pud maka-chat nako pero ako mo reply sa akong chat dili ma-send dili madawat ngadto nila mo na nga ang akong gi-post diha sa akong Facebook account sa akong mga friends please i-share na kay na-hack ang akong account laliman mo ba ang hacker niini gamit ang iPhone Pro Max gamit ang Huawei nga cellphone, ikas Cotabato, ikas Jensen, kini silang mga hacker, and 5 other devices, more or less mga 7 kabuok ng hack sa kong Facebook account. Unya, dili man na matrace. Saan man itong gihatag, gipahuwa, magkwarta gani naman ito mabalik. Tuan na mas hacker. Muna nga, kung doon na mamagani mo yung madawat na ko nga chat, ngayon ana ang tenor, please ignore. Muna nga pag-post ako, akong amiga, sa nagkamatikod man ko, nga di ikaw, ako lang sang i-ignore. Siya po di ay. Nag-chat sa kuno-kuno niya sa ayang account. Mingon siya nga, hibaw ko nga dinimo kay ang paagi sa panangutan anay mo raglahi. Mo to nga, yan, gi-ignore. Na, pausad niya mo ha, palihog, i-ignore lang in town. Kay hacker in town na. Ang hinaot ko nga ni mga panahon na, wa na ina-hack. Na sinadawat na ko nga chat. Ngayon, ngayon sa isang cellphone number kay yan na sa kuno kong i-apply sa WhatsApp list kuno niya. Ayaw na yung mong datag anak kay mo niya nahitabo na ko. Ihatag og number unya akong gi-open tong link nga na atong mga iPhone brand and other devices pagkahuman akong delete adto didto na nakasud na sila sa akong account ug mao to hinungdan in town mao to rason nga nanganit kanit mo na akong gipanchatan ako mga amigo nga ako ni makadawat gali mo kuan ayon yung tubayi nya basahan na po na akong gi-post akong Facebook wall sa ingon niya nga paagi malikayan kining mga web practice mga salbahing sa mga hacker mga kapuso. World AIDS Day 2025. Atong bisita so ding tulumanon usa ka medical doctor. World AIDS Day sagad itimaan ug giobserbar kining panahona every first day of December. Kumo kay niya pagyapunta sa buwan sa Desyembre mga higala, gi-obserbar kining World AIDS Day sa lain-laing dapit sa kalibutan. Ang tema niini is Overcoming Disruption, Transforming the AIDS Response, Focus on Sustained Action, Innovation, and Human Rights to End AIDS by 2030. Despite funding challenges and global disruptions, urging collective efforts to close gaps in diagnosis, treatment, and care. Ang nagko nga mga health organization sama sa WHO o UNAIDS, no? Nanawagan sa gitawag og renewed political will, community resilience, and smart policies aron maangkon nato ang gitawag og zero AIDS deaths and new infections. Mo'y tuyog tumong niini nga sa tuig 2030 ma-eradicate ning klasiha sa sakit kay wa gyoy pasayloon ining mabata, mahamtong, mabayong-bayong mga kapuso, mahimong igun sa virus ining immunodeficiency. Mao ni siya hinungdan nga no nga gitagaan yun sa higayon, gitagaan yun sa adlaw nga mag-obserbar kitang tanan aron masuta kuno sa grabing epekto ining AIDS mga kaigsuonan. Tuyog tumo na to nga kamo mahatagan og igo nga informasyon kalabot ni ini atong gidapit mga kapuso kining usa ka medical doctor nga maghatag karon kanato og ideya kabahin sa estado sa acquired immune deficiency syndrome. Kining atong diskusyonan ni mga panahon na may kalabutan kitang tanan dili tungod kay mahadlok ta maigo ni ini kay naara man gyud gyapon ni nato kay nakahibaw naman ta sa mode of transmission ni ini apan atong i-renew atong i-recap pagbalik ang kining gitawag og mga signs and symptoms mode of transmission kining maong sakit. It all started with the human immunovirus HIV. Unya og di gina sa matatar, dili gina matagal matambalan, mahimo ng full-blown AIDS mga kapuso. Mauna nga di ta kahibaw kay
abot sa panahon nga ma-full blow na yung mga tao nga di na nimo mahibawan nga, uy, AIDS virus carrier nila ni siya. Mo na nga ngayon nga magpakisayod tani ini mga kapuso. Dunot kay sa ulugan rong panahon na sa World AIDS Day, niining panahon na ato sa tagaan o pagtagad kamo mga kapuso. Nakaroon sa linya ang Medical Officer 3 Program Coordinator National AIDS STI Prevention and Control Program, Dr. Louis Miguel Balbuena. Doc Miguel, may hapon ka mo. Yes, sir. Good afternoon. Salamat kaayo. Ako na si Algin Abakita, Doktor. Magkahinabi karon sama na ako ug sama sa uban sa mga naminaw ron niini mga panahon na. Siguro atong silang hatagan og ideya, no? O nganong atong angayan nga i-obserbar ang selebrasyon o selebrasyon may tawag niini kining World AIDS Day. Nganong ato ni sang gi-obserbar niini mga panahon na, Doc Miguel? Yes. So, good afternoon sa tanan, no? So, actually, atong commemoration sa atong World AIDS Day, importante ni siya karon because ganahan ta i-highlight na to ang impact labi na this year, no, sa kaning funding cuts na to from international donors. Muna ang theme na to for this year's World AIDS Day is overcoming disruption, transforming the AIDS response. So if we've nakadungog ka sa news, no, international news nga daghan og mga countries, mga foreign donors na to nga medyo nag-realign na sila sa ilang mga donations. So munang dako kay siya nga impact na to ang program din sa Pilipinas bahin sa HIV. So isa sa atong major concern din ha is actually ato ang mga community services, no, community partners na to kay sila ang pinakadakog impact o pinakadakog tabang labi na sa DOH kay sila magud ang maka-reach sa grassroots level, mga community setting, and mas makahalubilo nila ang kaning mga nasa komunidad, no? So kung asa ang mga areas nga dili ma-reach ato ang mga certified facilities, mga local health facilities, diha mo come into play og ang ato ang mga community-based organizations. And ato ning, yes sir. Are you saying nga kining ato ang mga kalihukan pag-eradicate tuyog tumo nga mawagtang ni siya ang ato mga benefactors, ang ato ang mga shall I say sponsor ni ining mga kasagaran nga kalihukan nato nagre-align sa ilahang budget to support this advocacy? Yes sir, nato yung mga international donors atong tawag nila sir. Okay. National partners ato, developmental partners. Naiuban nila sir nga nag-realign sila mga individual fund sources kay murag ang direction mo gud nato globally is to actually come up with local investment plans nationally, regionally, and pinaka-importante akan ng LGU level good on how we can invest in our own health system labi na sa ato ang HIV program kay ato ang HIV mong good has been nanagid siya no since mga 1980s pa, so mga 40 years na, so murag we're trying to find a way no nga how to resolve this one before 2030. So muna ato ang na-discuss karon nga ang atong tag pagtagad ang World AIDS Day because this is the time nga ma-celebrate sa nato no ato ang mga healthcare workers nga nag hatag gid sa serbisyo no sa ato mga kliyente no, and it's also to celebrate those nga people living with HIV or nagka-AIDS sila, no? Nga buhi pa gid sila karon kay because naman tay mga new technological advancements karon nga ato ang tambal ato na bitaw gyud tanawan ng HIV nga dili siya ingon nga nabiktima kaani atong gustong ma-impart nga message ani sa mga tawo manggod is more on nga mura na ni siya kanaganing comorbidity manala kay maintenance nga imnon mabuhi ra gyud kag dugay dili ni siya ingon nga makamatay, dili na ni siya ingon sa para sa una nga mahadlok ta kay kanang death sentence no mo live longer gid no. There are people nga 10 years, 15 years, 20 years, 30 years na nga na HIV and buhi pa gid sila antod karon because they are on treatment no. Gamay Dok mo desilya ko gamay sa discussion. Unsay paagi nato as far as you know nga doon na may mga realignment of the support, financial support coming from other countries in the world. Unsay lain natong paagi nga masustenir kini maong programa because ang ato ang mga kaigsunan nya career na niini kinahanglan magtambal na kinahanglan mga pasilidad ug uban pa but considering nga dunay realignment of the support unsay laing gihimo nato Dok niini para pag-sustain sa atong kausa? Yes sir. So on that note sir no regionally and sa central office nga level sa DOH
we are trying our best jud nga maglobby ta no sa ato ang of course no budget wise ato magitan ni DBM ni moagi magid na sa ato ang Senate o Congress. So together with Central Office ato ang gi-lobby dito sa atong mga politiko no, mga politicians, mga kongresista, mga lawmakers nga hopefully starting 2026 mas dako na ato ang budget nga ma-allocate not just for the HIV program but DOH in general para at least kita na mismo ang mo invest sa atong own sa tawag gani health system ba nga hopefully if ma-approve siya sa ato ang DBM or sa ato ang budget for 2026 makahatag tag pagtugon nga kung sa to atong currently existing nga mga programs, mga gibuhat on the field, on the ground, ang pagpalit sa tambal, mas mapadayon nato siya para at least continuous ang ato ang service delivery sa ato ang mga kliyente, no, mga PLHIV nato. So, ano ni paagi nato, considering nga doon ay mga realignment of mga foreign donors ni Dr. Doc Miguel. Sir, kanaganing, it's high time nga kita, ang Pilipinas, we need to invest in ourselves. Kanaganing, we will try na dili na ta magsalig sa ato ang international donors, pero of course no, it's not 1 year dayon mahuman na no, it will become a long process no, but of course step by step nga hinahinayon sa lihok para at least we can invest in ourselves. Despite the fact nga ingon ini ang sitwasyon pero nagpadayon ang ato nga pagtatar, nagpadayon ang ato pagtagan nining ato mga kikigsunan nga career ining mao nga virus, doktor. Yes. Very good. Dok, dirita sa mga yano ka yung mga pangutana, sama na ako, may mga doktor po in town. Dok, di nagsugod kining maong AIDS. Di nagsugod kining maong sakit nga mahimo sa full-blown AIDS. Doc Miguel. What you mean di nagsugod sir asa nga country nag-originate or sorry, akong pasabot is, ang usa ka tawo nga nakabaton ini siya sa sakit, no? Di man siya ang sugod ani Doc, gikan sa Pilipinas, as far as I remember, kaning sa history nato din sa Pilipinas, ang murag earliest documentation ani kay kato ganing nakalimot ko siya name basta katong ni publicly open siya or ni ano siya tawag gani ni deklarar siya nga naa siya ang sakit. Yes, babae mo to, di ba? A few seconds ra ako makatanon sa din ang pangan. Sige lang, okay na Doc. Sige. Nasa kong dila sa Mary Jane ba to? So didto ang gidektarar giniya nga usa sa career ining mao nga sakit, no? Gani doon naman to siya anak, no? Doon na to siya nakaanak to siya unya mo ditapon po ngadto. Yes, Doc. Go ahead, Doc, please. Akong gi-confirm sa ako ang staff karon no kanabalik sa name. Murag katong si Sarah. 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 Abi ko po sa Virgin. Sarah to. Murag early 90s ata to nga kuan pero it's not to say nga siya ang source ha. Ang ato ang itong mga ni siya ang first nga ni angkon nga naa sa ana. As I recall kay 90s murag bago pa ko natawa ng dinadapitang ano. Yes, Doc. So di ko ka recall jud pa. But to go back to what your question, sir, I think at that time no mga early 90s, kaya mo lagi ni 1980s to 1990s mo nagsugod sa Philippines no ang kaning HIV transmission nato. There could have been a lot na nga naana, pero of course, knowledge-wise or kanang nakaila-wise nga nanadisiya nga sakit. Virus no or sakit no, katuto siya ang first yun nga ni open up yun nga nasa ana. But ato lang i-consideran ni is probably ang katong uban nga na ay interaction sa tagalayang nasod or kaning mga tagalayang nasod nga yan din early on no katong mga early 1980s early 1990s probably sila to ang naka-start sa transmission or for those nga overseas worker yan uli din hinya wala day about that silang estado kay kani magud siya sir dili ni siya ingon para sa pneumonia TB nga maubhon ka o magsuspect siya nakakani wala gid ni siya gitawag na tog telltale sign or kanang specific nga symptoms nga moingon makaingon ka dito nga uy basin na siya HIV. Ang otong only way makibawta is magpa-testing jud ta. Wala man gud ta ingon nga kanang mutanaw ko nimo na murag musiga nga puwad din ha nga uy basin na ka HIV. Ang ato ra gani niya is mo pa-testing ta para makibawta sa ato ang status. Ang transmission ining klase sa virus, doktor. Ang pagtakod ang mode of transmission. Mode of transmission. Okay. Yes, ato ang mode of transmission, sir, tulo ra gid na ato ang tanaw niya, no? So, number 1 is kanang pamaagi sa pag-share og kanang infected, no? Nga needles og syringes, no? Or anything
makatusok sa imuha, direkta nga makakuan sa imuha, nga contaminated siya, pananglitan kung nakay dagom, di ba? Usually in the hospital setting or kaning mga people who inject or use drugs, no, magkuanong dagom, pulihan na yung gamit og dagom. Nabi kay direkta nga contact sa dugo. That's one of the modes of transmission. Ikaduha na to is unprotected nga penetrative sex, no? When we say unprotected, walay paggamit sa ato ang condom. Kaya of course, direkta man siya, no? Ang imuhang body fluids, sana mo direkta siya og contact sa imuhang mga mucosal surfaces or basta ang thought is walay protection, walay condom, direkta yung imuhang contact. Okay. And lastly, gitawag na to og vertical transmission. Vertical. When we say vertical transmission, sir, muna siya ang originally mother to child, no? Meaning to say, mga babay na ay HIV, ikabuntis nila, posible nga mapasa nila sa ilahang baby, no? Igpanganak, or mas napasod sa tiyan. Kaysa ito ang mother to child magod, gikan sa pagbuntis, napasod sa matres, sa tiyan, hangtod sa pagpanganak, o hangtod sa pagpatutoy or pagpasuso, no? Pwede niya ma-transmit ang ato ang kagaw, ang HIV. Okay, so gikan anang kanang tulo, asa mas taas og tsansa sa takod ining maong virus, Doc? Equal risk ra gid silang tulo, sir. Ato lang tanawon din hiniya base sa datos nato. Number one ginato din is kung mode of transmission ang basihan, no? Ang number one or the biggest percentage ato ang data is ang ato ang sexual transmission gyud kani ato ang unprotected penetrative sex. Okay. Penetrative sex nga walay panagang. Protection. Okay. Dok, sa atong nahisayran nga kung ang usa ka tawo nahibaw-an na siya, matreated na siya sa maong sakit, pinagis pag-inom o mga tambal. Ang gidugayon sa panahon, pwede kang mabuhi ani for 20 or 30 years, kanang lifespan, Dok, wa pa na maghatag og risgo sa ubang mga tao nga wa masayod nga siya naaana kay wa man ta mag-ID nga ikaw na kay AIDS, ikaw na kay virus ingon ni ana. And then we do not know nga kini mga tawhana naka-contact sa kanang gitawag natong penetrative sex o sa natawag doktor. Dili ba ni maghatag og risgo ni ining mga sa atong community nga mas mudaghan pa hinuon, Dok? Conscious, sir. Actually, muna siya karon, sir, ato ang we're trying to steer away, no, magpalayo ta sa context nga kung ikaw mo na HIV kay kana makatakod dayon ka, no, dili na siya kay the same what I mentioned earlier nga dili na po ni siya nga kahadlukan nga makamatay dayon kay karong panahon na tungod sa atong tambal, sir, aside sa ma-prolong niya ang life sa tao nga na HIV, ang kaning tambal magud nato, the longer duration nga nag-take ka, actually lifetime sila mag-take ani sa pagkakaron. Kaya wala pa man gyud tay gitawag nga cure, no, wala pa man tay na discover nga bakuna para ani, but there are research studies internationally nga they're trying to see if pwede ba ni ma-vaccine, pero so far wala pa, no, wala pa approved. So going back to the treatment, sir, kung natay gitawag nga undetectable, when we say undetectable, kung ang isa ka PLHIV or tao nga na HIV nagtambal na ka, siguro pinaka-least, no, 3 months, 6 months, magpa-testing kasi mong dugo, iyang tanawon sa dugo kung unsa gidaghan nun, ang kagaw din ha, or kopya sa kagaw, or gitawag na to og viral load, and then kung mugawas sa resulta, sir, nga less than 200 na siya, meaning to say, ang nakita or na-detect sa machine, no, sa ato ang laboratory, sa dugo sa tao nga na HIV, nga less than 200 na lang, gitawag na nato siya og or gi-consider na nato siya og kanang undetectable. When we say undetectable, sir, mo na ang global messaging nato nga once undetectable na ang tao nga na ay HIV, dili na siya maka-transmit or mapasa, dili na niya mapasa ang kagaw mo nang maskin na undetectable na or ubos na ang gidaghanon sa kopya sa kagaw sa sud sa lawas sa isa ka tawo nga na HIV. Ato gyapon nang gi-advocate nga magpadayon gyapon sila silang tambal. Kay kung undangan magud ang tambal, dakog chance nga katong mga nabilin nga kopya sa kagaw, pwede sila mo replicate managhan balik. Kaya again, wala pa man gyud ingon nga cure. When we say cure, totally ma-eliminate ang kagaw. So what we have right now is kaning treatment nato i-manage siya, i-control nato ang gidaghanon sa kagaw para dili na madaot ang iyang system, and then dili na pud niya ma-transmit puhon if undetectable na siya, dili na niya ma-transmit sa iyang pares, no, kung kinsa man na iyang pares. Okay. Dok, kung ang usa ka babay nagsamkon, meaning mabdos
Unya, mao ni siya, naa siya ay ining klasya sa virus, ang bata direkta ba matakdan? Majority sa atong cases karon sir kay usually manggod sa kaning mga buntis nga na ma-diagnose na to no nga na sila HIV is more or less late dili sila na to may bawaan. Kay na may uban no nga dili makita dayon during the screening process pero naay risk go jud sir nga matakdan ang bata no. So muna atong gi-advocate karon sir kay kasagaran sa question nga maabot sa mua is kanang bawal ba magbuntis ang babae no sa HIV. So wala na siya nga notion, wrong notion na siya kay ang atong gi-suggest ani or recommend sa babae is mag-planned pregnancy. When we say planned pregnancy, kanang kung kibaw siya daan sa iyang status, kung kibaw siya nga positibo siya, pwede gid siya magtambal usa, maghuwat siya nga undetectable siya before siya mag-pregnancy. But we also have cases mga good sir nga kaning first trimester nga nakita nato nga nagpositibo siya sa screening nato sa ato ang HIV, meaning to say naa siya sa nagpositive siya sa HIV no. So as early as the first trimester nga makasugod ta og tambal, yung sa tambal natay naiuban nga maski nakatambal na napasag yapon sa anak no, sa baby no, sa bata. Pero nasa uban jud sir nga as early as first trimester, first 3 months sa pagbuntis nga nagtambal sila, pagpanganak nila wala gid na transmit sa baby. Depende man gud siya sa gidaghanon sa katong viral load nato, gidaghanon sa kagaw sa dugo. So muna it has to be a shared decision making between the mother and sa kaniyang doktor no, usually ang OB-GYN nga iyang makastorya. Okay. Kaya pa kadiyot, ang pag nasayod ang kinabag-an karon walay mali siya nga ang pagbuhat ining bata duha mo kabuok ang babae og ingon man lalaki o ang babae or lalaki rin ang career ini dok. Ang usa wala naghimos na niya maong proseso, matakdan ba? More likely sir, for example in the case nung kung ang babae isa ra gid iyang pares no. So meaning to say wala gid siya lain nga na ka-sex no, kanira gid butang tala iyang pares o iyang bana. So in the likely case nga mag positibo siya, dako jud chance kay iyang bana sad, pero dili man nato na mapugos gud ang banang ay testing. Ang may tabuan na is i-counseling na siya ang mo-decide kung ganan siya i-open up or i-share iyang status sa iyang pares. So in that context manggod kay kana kung okay siya mastoryaan ang pares or ang bana and then ato pong ipa-testing kay kung in that ideal scenario nga isa ra gid ang pares sa babae, dako jud chance or more likely gikan dito sa iyang lalaki nga pares. Of course again one of the ways nga ma-transmit ang kaning ato ang kagaw is through unprotected penetrative sex. Nya kung nabuntis man gid ang babae, obviously unprotected dito nga penetrative sex. Okay. Kung man nabuntis man. Doc, ang usa ka pasyente or individual nga dunay daang comorbidities and taking this treatment medicine na doc, wa bay iduntang po nga mga komplikadong resulta ngadto sa sakit. For example, hypertensive siya, diabetic siya, at the same time naa siya ining mao nga kere nag-take sa tambal sa AIDS. Dili ba na doon na wa bay contraindication sa mga tambal na giinom do? Sir, generally sa to ang TLD mo niya tong sa tawag ni first line drug no. Rare kin generally wala siya contraindications for any comorbidities no. So maskin kato unsa ni ang katong mga nag-take og TB nalang tay i-adjust nga idagdag nga tambal pero for a short time na siya, but again generally wala ra siya indications. Ang kana lang atong i-consider din is tawag niyo pwede ra gid ato siya i-consult sa iyang attending, meaning to say dili niya doktor sa tambal niya sa HIV but sa iyang doktor sa iyang high blood diabetes kay kuan mo gud siya sir. Muna akong gingon nga generally lang wala gid siya contraindication kay case to case gid na siya. Dili man na nimo pwede isahon gud nga tan-aw nga ay okay ra ni siya ana. Kay again kasi klase ang reaction sa tao manggod sa lawas sa tao sa kanang mga tambal hindi pang inom. So for example ako okay ra ko mainom ani nga tambal pero maskin same rami sa isa ka tawo din nga parehas nako tanitaan niyo sa laki ngani pero maskin wala sad siya kanang high blood diabetes basi nun niya lahi po diyang pag-react or pag-adjust no sa pag-inom sa tambal. But again generally kung gid siya wala ra siya contraindication or safe ra na ang pag-inom sa tambal. Ang ato lang i-consider na niya is ang kaning ato ang kidney function. Munang
atong usually recommended na niya is magkuha kita og baseline laboratories kay minimal ra gid kaayo mo nang kailangan tag baseline laboratories kay maka-affect man gud siya sa gitawag na to kanang creatinine no mo na to ang kidney function test. So namang gud part sa kaning tambal or tulo man ni ka mahog siya sir nga tulo siya ka drug in one tablet no or one tambal. So ang isa ka component ani niya mo ni siya ang naay minimal nga effect sa to ang creatinine clearance, so ato ang kidney function mo nang kailangan tag baseline para ma-adjust na to ang dosaging niya if ever lang yun nga taas di siya danog kreya or if ever mo taas siya ang kreya. Very technical na to siya sir but kana pwede ra gid na siya i-consult po. Yes. Dok, gamay lang ang mga yano or di ito matawag yano kini mga sexually transmitted disease pwede ba na siya full blown into AIDS? When we say sexually transmitted infections or diseases, actually, ang HIV nimo mahog siya nga part siya din ha. Okay. Yeah. Pero dili, not to say nga, pwede siya ma-full-blown nga AIDS, no? Kay, although part si HIV sa imong STI, pero dili man na related ang duha, no? Sa kaning, ang AIDS, dili siya related sa other STIs, dili siya related sa to ang HIV. Pero kana lang, if we know somebody nga posible no nga na si HIV, we also recommend man good nga mag-screening po niya sa kaning other STIs na to, mga sexually transmitted diseases. Kay, of course, isa sa atong mga mode of transmission ba is ang sex. Yeah. So, dako risgo nga, basin na po siya ani, or the other way around, kung naay mo sa, usually, if naay mo to sa mga clinics na to, mga facilities na to nga magpa-testing or magpa-check no kung na ba sila itulo, ano sila ana. So, makahunahuna sad mi nga, ato sa din siyang offeran og HIV testing kay, again, the same sila og kanang sexual mode of transmission. Bali makuha nimo sa pamaagi sa pakipagkilawas. Okay. But again, to go back to your question, sir, dili siya related sa AIDS kay ato ang hinumduman aning sa AIDS manggod or gitawag na to karon og advanced HIV disease kay mo ni siya nga dapat murag to say or to diagnose somebody nga na siya AIDS, murag prerequisite siya nga ang tao nasa siya HIV. Kaya ang mga tao nga na HIV dili sila automatic nga kana matawag og AIDS nga pasyente no. But tanang AIDS nga pasyente ato jung maka-ingon gitangan sila nagid sila HIV. Okay. Dok, dinis ato sa Cebu City padanitan doon naman tayo libre nga HIV testing? Yes sir, sa tanang DOH nga certified facilities nato nagid tay kani free nga screening testing nato no. Para ma-check na to kung sa to ang status. Okay. Kung sa ato kalihukan sa celebration sa World AIDS Day? Atong kalihukan sir, actually kana medyo late na ning interview no kay atong World AIDS Day jud is every year December 1. Atong December 1 ang DOH kuyog sa Cebu Provincial Capital no dinhi sa to ang Cebu Provincial office no, health office. Nato dito sa Capitol natay programa no na we were graced by the presence of Governor Pam no. She also talked nga moving forward with the healthcare plans niya sa Cebu province. Isa po ni sa mga tutukan niya no together sa iyang anak si Dr. Catalan nga we need to reconsider how this is being implemented in the provincial level kay murag for quite some time nga kung again no generally sa Cebu province medyo na parking to ang mga healthcare concerns but again part ni siya sa ilang target. So natay program ngadto, natay mga testing dito sa Cebu Capital katong morning sa December 1. And then, pag-afternoon nato, sir, nami sa seaside, ni balhin mi kay ang among partner na po ani sa DOH kay si Cebu City Health no, and the local government of Cebu City. We also had a short program in the afternoon dito sa SMC side sa City Wing. And then, ang closing ato niya, same, natay offering a testing, mga condoms, prep, lubricants ato din ha. And pinaka-closing ginato ani niya atong Monday was nagpa-motorcade natay motorcade from SMC Seaside City niadto ta sa CCLEX kay I don't know if nakita ninyo sa news, so naki-coordinate me and collaborate with SM Seaside City ni CCLEX and ni New Star no, nagpasiga ta og red sa to ang mga buildings ug infrastructure to commemorate World AIDS Day 2025. But for the rest of the week sir, since December 1 until karon nga week natay mga individual nga organizations nga nag-conduct ilang own activities sa different areas sa Cebu ug kaning Bohol no, Region 7. So appeal din na sa atong mga facilities na sila kanya-kanyang celebration or commemoration sa World AIDS Day, which again primarily
is more on the testing side, paghatag og free services like katong PrEP na to, condoms, lubricants, and advocating no for HIV awareness sa to ang mga communities. Salamat kay Doc Miguel sa panahon nga mong gihatag. Please feel free to contact me anytime kung nantay angayang ipasabuog ang kasayuran para sa tanan, especially sa inyong advokasya ni ining pag-achieve unta nato sa zero AIDS deaths and new infections. Salamat kanimo Doc Miguel Balbuena. May hapon nimo. Thank you. Thank you. Oras mga higala, alas 3:40. Super Radio Sentido. Salamat kapuso, balik ta rin tulumanon. Doon natin nahabilin 4 minutos sa dili pa mag alas 4 ang takna sa kahaponon mga kapuso nga nagpaminaw ni sa programa nato, no? Dara ba lang kaadlaw, 3 na lang kaadlaw mga higala, Pasko na, mag Disyembre 25 na mga kapuso. Okay, Pasko na, atong hinumduman yan ining panahon na basta 25, kung ba na siya, Fiestang Iglilihi. Basta 25, pila na ba na yung Fiesta Iglilihi na to? January 1, December 8 o December 25. It's our obligation to hear Mass. Mosimba yun ta, kaya ka na mga panahon na mo na itawag Fiestang Iglilihi. May tulubagon ta sa pagkakatoliko kung ugaling dili ka makatambong og misa ni anang panahon na usab mga kapuso. Ikaduha, kaning mga ining panahon na Pasko, guban pa, ugara ni mga hacker sa mga Facebook account. Pangutaran ako kong amigo sa NTC, sa National Telecommunications Commission, nga mao ni mga panahon na nga magbinantayon sa kanunay kay ang mga hacker sa mga FB account, Messenger, mao ni tighari ini mga panahon na mga kapuso. So way kumo og kanang i-ignore ng mga klase sa mga chat or text bisag imo pa ng amigo i-confirm daan og ikaw ba gyud ni basin lain na ni ako ka istorya og ka chat basin di na ni ikaw i-confirm gyud para sa ko amiga pagkabasa niya sa text nga gikan nako wa siya magkabanay i-ignore niya o natanawa wala siya masugamak in town sad no pagka siya magdahom nga mao nay dangatan. Ang uban nga makabantay na ingon ni ana nga panguyuag number. In the first place kano mga nasag number nako nga magsige na mo mig panawagay gamit sa mobile number. Ana, mao na ingon nga bitaw. Ang resulta mao na masugamak anang mga hacker mga kapuso. Please be aware and please beware ni anang mga klasiha sa kanang transaksyon. Gahapon nakadawat sa nakadawat og text o chat sa ako amigo nga nangayog cell number kung nga may cell number nga sige na mamig istorya ni ini mo to pag-post ako sa kuang Facebook account nga nahack ako number sus ningon siya nga wag gyud ko mag-chat nimo wag nahibong ko nganong ningon ka nga usaon na ako ang usaon na niya ang akong cellphone number mo to nga i-ignore mga kapuso so mo ni estilo ron ikaduha tinggawa sa bron sa mga fake money kanang mga papel di bangko no ay kumpiyansa. Mao na sagad buhaton ay musuot sila ng daghan kay tao nga namalit. Musalot sa dito pamalit-palit mga kapuso mo na nga mabinantayon gyud sa kanunay. Di gyud magkumpiyansa karong panahon na tinggawas na sa mga fake. Ikatulo, kini mga mangingilad in person ilaron kastubangan na kini mga budol-budol kana nga klasiha sa kuan duwa no mo ni tinggawas karon maigani kay na may mga police visibility makita na to ng mga police nga naa sa kadalanan gani katong kausa nga nahitabo dira sa may labangon man siguro to nga gidangop nila tong tawo nga nagdaog kanang mahait nga hinagiban ilang giduos police dakpan dayon na at least magpakabana ang tibuok sa mga kining komunidad mga kapuso. Bueno sa tutulo manon mga hapon dahil ni Seijan Tapdasan, anak ni Ayan o ni Risa. Naminaw na Risa? Risa o Binki Tapdasan. Paminaw. Kaya sa Inayagan. Paabutan sa Jipoy, sa kahapuno na ba ni Jipoy? Ako Super Algin na makita sa ganin sa Charlie Mongaya. Manamilit ka na yung tanan. Salamat. Merry Christmas. Kanatong tanan.